para makapagsalita ka sa mga upline mo kasi nga may freedom sa iPress. Okay, fantastic morning po sa lahat, tsaka po dun sa mga naiwan, mga grand upline nila. Okay? Nila. Okay, kasi to be honest with you, sa mga hindi po sa akin nakakilala, nung nag-start po kasi ako talaga kay iPern, ako lang naman po talaga mag-isa. Then I remember, yung pumunod po sa akin sa kalsada, kasi nagtuturo ako before sa kalsada ng iPern. Yung pumunod sa Sir Tom, hindi naman po talaga yung kahit na sinong tao. Siya po talaga. So si Sir Tom, hindi niya naman ako ganun kakilala. As in, hindi niya rin ako friend sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit nakikita niya yung mga post ko. Nagtuturo po ako sa may likod ng SM. Yung po, litan, tinuturo ko po yung pangarap ko. Bon sa first, nag-hatter lang before. Then Sir Tom, nag-message sa akin, sabi niya, Jordan, punta ka ng office, nakita ko lahat ng ginagawa mo, naulanan ka, nagpa-flash yesterday. Lahat yun si Sir Tom. So ako, kaya like ko sinasabi sa mga tao ko, kapag kayo, darating kayo sa point na gusto nyo na may nag-offer sa inyo o something like that, yung apply nyo umaalis. Never kayong titingin dun sa apply ninyo. Why? Hindi naman sila yung nagbayad ng puhunan nyo. Kayo yung nagbayad ng puhunan nyo, yung pangarap nila, hindi po yun yung pangarap nyo. Ang nakita ko lang po na nangarap din ang kagaya ng pangarap natin si Sir Tom lang po. Siya lang po talaga yung nagtataguyod. And to be honest with you po, si Sir Tad, si Sir Richard Lim, actually, may naitulong din naman po yan kahit papaano sa team. Okay? Pero hindi naman po talaga ganun kalaki. Then suddenly, nung nangyayari nga po nung nakaraan yung mga ganyan, na may mga umaalis o something na na-terminate niya, dumating po sa point na tinest din ako. Tinest din po yung pagiging loyal ko kay Sir Tom. Okay, si Sir Tads po, nag-message po sa akin, sabi niya sa akin, partner, kailan ka matatauhan? Kailan mo marirealize na hindi ka na kumikita dyan? Bakit? To be honest with you, lahat po na nandito bilang leader, di naman po tayo perfect na mabuba. Okay, at sa pagiging negosyante po natin, negosyo po si iPern, hindi po laging malaki ang kita, tama mali. At least hindi po fixed na 11,000. Pwede pa po tayong bumawi anytime. Tama po, no? So, sa ganun, test po ako na nasan daw, ano pa partner, nakapag-decide ka na ba? Partner pa yung tawag sa akin. Actually, ako po, tawag po sa Sir Tads, sa Richard. So, tinetest nila ako. So, ang mali ko po doon, to be honest with you, sir, sorry po, hindi po ako ganung nagre-reply. Kaya po, sabi nyo nga po, dapat nireplyan po na noon pa kasi, sorry po sir. Hindi ko po nire-reply kasi parang ayoko naman makisali. Okay, kasi po, kahit paano po, bilang pagrespeto po sa kanila nakakatanda. So, hindi ko po sila nire-replyan. Kasi to be honest with you, kapag tumarating ka sa point na nasa challenge ka, kung ka kinukuha nung hard side eh. Tama po, no? Tawag po doon mga demonyo. Oo, kasi hindi po si Lord John, kasi dalawa po eh. Pag nangihina ka na, di ba may satanas, may bumuho. Totoo ka. Huwag kang sumunod. Tawag po doon, demonyo. Oo. Demonyo. Oo, sabi ko siya. So, pag daw meron doon, papunta ka, mag-iis ka lang, hayaan mo, yung mga mababait. Yes po, man. Nasa movie ko naman yun. At nasa Bible ba yun? Teacher Joey, diba? Yes. Mga demonyo. Oo. Yung po, madam. Yun nga po, yung sinabi ni madam. Nga po, no? Kapag dumarating po talaga kayo sa ganong point, talagang doon kayo kinukuha. Tama po? And doon nga po, sabi ko, parang, sir, sorry po. Parang dapat pala, doon pa lang sinabi ko. Kasi, parang hindi ko na matawag sarili ko na loyal sa. Kasi hindi ko agad sinabi. Kasi po, yung mga di po nakakalam, si Sir Tom, pasokay po kasi ko. Hindi daw nila halata. Ako po yung one of the ladies, and I think ako po yung isa sa pinakapasamay. Pero glad to say, hindi naman po ako, yes, black sheep. Pero hindi po ako bumibitaw. Kasi hindi po ako faithful lang, hindi po ako loyal lang, faithful po kay Sir Tom. Kung tumabagsak ako, hindi ako nagre-reply. Pagkita niya ako, nagtatago ka na naman. Diba, yak ka na naman, ito na yung plano natin, tapos nawawala ka na naman. Pero guess what, sino po ulit yung nag-message sa'yo?
si Sir Tom Padilla. Kasi po bakit? Nung sumagot na ako kay Sir Richard Team, ay kay Sir Tats po nung nakaraan, sabi ko, Sir Tats, pasensya na po kayo, i-respect niyo po yung decision ko. Kasi po, mag-i-stay po ako kay Sir Tom. Pati po kay Ipern. Why? I remember, sunod lang ng mga di nakakalam, hiniling po ako ng tatay ko bago mamatay ang tatay ko kay Sir. So yung si Sir Tom po, di siya tinitignan na CEO and President ko, bilang father ko din. Kasi sabi ko, never ko nang makikita na pagmamalaki ako ng father ko, kaya si Sir Tom lagi sasabi sa kanya na, sorry po. I tease you. Iwakit po talaga ako, tapos manakakilala sa akin, nakala niyo po matapang lang ako sa stage. Okay. Si Sir Tom, patingin ko po sa kanya, tatay. Kaya po napapagalitan po ako ni Sir Tom. Lagi sasabi, sorry, makapagalitan niyo na naman ako, sorry. Pero sir, never naman po nag-iba. Kahit dadaan ako sa challenge, go lang. Ang nakakatawa po kay Sir Tom, kahit nagalit yan, o ano man, prepare naman po yan, tatalikuran ka eh. Papalik ka, tumunin ka pa rin. Yan, sabi ko kay Sir Tad, sir, dito na po ako, i-burn ko na po yung buhay ko, dito na po ako mamamatay. Sabi ko kasi, never ko na po magiging proud yung father ko, sabi ko, di sa Sir Tom na lang po. Kasi sabi sa akin ni Sir Tom, alam ni Sir Tom, sabi niya, Jordan, kapag ako malungkot, malungkot din ang papa mo. Kapag ako galit, galit din yung father. So si Sir Tom, galit din po. So ako ay facing a lot of challenge right now, pero sir, never po mong puibigay. You're facing a lot of challenge. Magkano income mo last month? Nasa 90 po. 90K po. 10,000. Sir Tom. Opo, kasi doon po, kasi po kaya dali sa medyo, kaya po umiyak kasi gusto ko po lagi sa akin si Sir Tom nagiging proud. Ano naman po siya sa akin lagi nagagalit. Kasi sabi niya sa akin, Jordan, I'm always proud of you. Sabi niya, pero kung gusto ko pala nung maging proud, pero sabi ko, sir, darating din yung time, sir. Kapag pamalaki na rin po ako, doon po ako pinagalitan sa akin, sir. Kasi bakit? Lahat po tayo, kahit ganyan pala po yung nararating natin, kung mo sasabihin niya yung hypernation, ganito lang, lahat po tayo pinagmamalaki. Hindi lang po, kung darating, may walang sa akin ang sinabi yan, yung ganyan, i-post mo doon sa GC natin sa council. Kasi, to be honest with you po, yung iba, iniisip nila na, baka ako sumama ko kala Sir Tads, kala Sir Richard King. Kasi nga po, hindi po ako nagpaparamdam. Hindi po talaga ako nagpaparamdam kasi po, napasaway ko, sir. Yung pasaway po ako, naging black sheep nga. Okay, ngayon, pinost ko po dun sa may PD council po namin. Then right away po, si Sir Richard King po, tumawag siya sa akin. Okay. Si Sir Richard King po, pagtawag niya po sa akin na, sabi niya, Jordan, sabi niya, okay lang ba, sigilin na kita doon sa lahat ng naitulong tsaka mga utang mo sa akin. Okay. Si Sir Richard din po, to be honest po, kahit paano po, tumutulong naman po siya. Okay? Hindi niya pong gano'n sa akin. Then sabi niya, kasi gagamitin namin yan dito sa bago namin kumpanya. Ito, mas napalad ka, nandiyan ka pa kami, wala na kami dyan. Sabi po ni Sir Richard, sabi ko, sir, ano po, paalag pa lang po. Sabi niya, hindi kasi diba, matulungan ka naman na, gawa ka na ng letter. Gawa ka na ng letter, tapos isang masahin sa messenger kasi padala mo dyan sa ano, papibigay ko yung address, padala mo sa address. So nasabi niya sa akin, kamusta na ba yung income mo? Sabi niya, ganoon din, kundi sinabi ni Sir Tad sa may narinig po ang ibang tao doon that time. I think Sir Tad. Ang sabi, kailan ka ba matatauhan? Hindi ka natutulungan dito, Manitan. Nag-usap na kami nito. Never ka na niyang tutulungan. Sawa na siya sa'yo. Sabi niya sa akin. So, sabi ko po kay Sir Richard Lim, sabi ko po, sir, stay po ako. Sabi ko po sa kanya, sana po respect niya na lang po yung decision ko po. Kaya lang po, ang naging mali ko na naman po doon, tumawag po si Sir Richard. Sabi ko kay Sir Tom, sir, pwede po ako punawag sa inyo, kaya lang po masyado ng gabi. Hindi ko po chinat si Sir Tom, kundi sabi ko, sir, tawag po sa inyo. Then, lumipas in 2 days, tsaka ba lang po na nalaman ni Sir Tom. Kaya po ako, payo ko po sa inyo, kapag meron pong mga ganyan, huwag niyo pong sarilihin. Sabihin niyo po agad dun sa mga uplines po ninyo kung ano po yung nangyayari. Kasi wala pong ibang magtutulungan kundi tayo rin. And always po i-remember na lahat ng meron tayo po ngayon
Hindi po yan, tama si Sir Tom, hindi yan dahil lang sa sipag mo, hindi yan dahil lang sa galing mo. Bakit? Kung mali rin yung kumpanyang kinabibilangan mo, wala rin yan lahat. And, very thankful ako kay Sir Tom kasi lagi niya pa rin akong tinatanggap. Kasi kung sa iba, tingnan nyo kanina kausap ko yung asawa ni Mel po, ano. Sabi ko sa kanya, Mel, alam mo yung message sa akin na gano'n ni Sir Richard, parang napatunayan ko na ang tao magaling lang sa'yo kapag ka pinapakinabangan ka. Tama po, no? Pero po, maging honest po sa inyo, si Sir Tom, handa ka niyang paalisin, handa ka niyang pagalitan, kahit na kumikita naman talaga si Ivern din. Tama po, no? Ibig sabihin, hindi ka kawalan. Tama po, no? Hindi tayo kawalan kay Ivern, kahit sino pa tayo. Tama po, ibig sabihin, nagiging totoo sa atin si Sir Tom sa pangarap niya sa atin na hindi lang siya tumutulong dahil kumikita po si Ivern. Kasi to be honest with you, wala pa po si Ivern, yan na po si Sir Tom, tsaka po si Manang. Yan na po sila. Kaya po, never po natin ipagmamalaki yung sarili natin kung ano po yung narating nyo po kay Ivern at kung nasan ka na po ngayon. Kasi po, kapag wala po tayong gratitude sa ipon ni Sir Tom, kung saan ka galing, dun ka ulit pupulong. Maraming salamat. Yung gusto ko lang, ikaw yung nagbigay ng letter ng Father's Day. Haksang mabigay na tayo, madam. Sorry po. Nasa drawer pa rin ito, Manny. Mamaya, i-video ko, kukulit-kulit yung letter kasi kinip niya yung letter. Maybe, kaya ko nabanggit kasi Toman is still hoping na magiging okay ka. That's why kinip niya yung letter. Mamaya, isi-send ko sa iyo yung letter na nasa drawer pa rin niya. Ganun kasi si Tome, mahilig siya mag-keep ng mga letters. Ang dami ng letters dun sa drawer niya sa side table. So, pagka kilala ko kasi siya, sinasabi ko siya sa katabi ko. Sabi ko, pag nagkikigil siya, sabi niya kasi, ano daw nagagalit? Sabi ko, tingnan mo yung jaw niya. Pagka nanginginig yung jaw niya, galit na siya or gumagano na siya. So, a very important person ka for Tomani. Kasi kinip niya yung letter mo. Hindi ko kasi nabasa yung letter mo eh. Basta may letter doon. Kaya tanong ko sa kanila kanina, siya ba yung nagbigay ng letter ng Father's Day? Kasi hindi ako familiarize sa mga mukha. So, yun. Yung letter mo still intact. Sisend ko sa'yo mamaya pag yung namin. Thank you, Jordan. Sabi daw nila, sana hindi ka na daw black sheep. Binigyan ka ng pangalan ng mga manites. Ha? Ngayon ko na nabibig yung black sheep. Ha? Okay, so our next leader, Jordan Religion Orpesa, Presidential Director of Team Energy. Hindi mag-alas cheese na kung gusto niyo na mauna. Total, nakakain naman na kayo ng Jollibee. Nag-order pa si Wen and si Meloy ng pizza. Kaya naman, steady pa sila dito. So, June, when did you join IFERN? I joined IFERN, sir, 2012. Oh, 2012, oh, ibang storya to, 2012, kasabayan ko ng mga umalis. 2012, okay. So, ano yung dati mong profession bago ka sumali in 2012? Okay, sa mga bago lang po, before I'm a media reporter, Okay. field reporter po ako. Anong channel to? UNTV po. I'm the news correspondent in Western Visayas. Wow. So, 2012, before 2012, UNT